balitaan kasama si Mike Enriquez sa Double B sa News TV. Ito ang sama-sama nating pagiging ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Easy Double B. Magandang Miyerkules sa umaga mga kapuso. Ngayon po na ika-10 araw na po ng buwan ng Mayo taon 2020. Bilis talaga ng takbo na panahon. Oy, Mayo adjust na meron, no? Takibok, kailan lang araw ng paggawa. May 1, Labor Day. Ngayon, Mayo adjust na. Ang oras po natin, 1 minuto makalipas sa 6 ng umaga. O, alas 6:02 na, pumatak na po rin. Ito na po ang saksi sa Double B ngayon. Napapanood na po sa GMA News TV, radyo na, TV pa. Double B sa News TV na po mga kapuso. Gandang umaga po. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy. Balitaan na po tayo mga kapuso. Balitaan na. Good morning! Ito ang saksi sa Double B. Kunado ko na. Yung Volunteers Against Crime and Corruption, yung BACC, nalalamyaan dun sa parusang ipinapataw o sa pagparusa ni PNP Director General Bato de la Rosa dun sa mga abusado, sa mga bulok, sa mga siraulong pulis, mga kapuso. Glenn Wego, pasok! Tila hindi sintigas ng bato ang pagpaparusa ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa kanyang mga tauhan kahit marami pa rin. Pakiulit mo nga. Tila hindi raw sintigas ng bato yung pagpaparusa ni PNP Chief Bato de la Rosa. Eh, sintigas ng ano? Yun ang matindi. Walang tigas, Mike. Yung pandesal na binibili ni Andoy dito. Yun ang matindi. Partida na, gawin ko pang tostado. Ha? Gawin pang tostado yung pandesal. Pwede na yun. Tostado? Oo. Kasing labot ng ensimada. Oo. Eh, dapat sa mga pulis, kamay na bakal. Dapat. Yung mga siraulong pulis. Dapat. Hindi, pero Glenn, masingit ko lang. Hindi ba sabi nila, padadala nila yung mga tiwaling pulis, yung mga tratadong pulis sa Mindanao? Naku, Mike, Di ba yung alam mga mo pinadala lang. sa Basilan, Glenn Wego? Kung alam mo lang kung ilan din yung mga hindi sumunod dun sa utos na yun, Mike. Ano nangyari doon sa mga Napakarami mga pataway. meron mga hindi sumipot. May Ano mga hindi nangyari sumipot. sa kanila? Wala lang. Ganun Hindi, lang. alam mo kung gano'ng ka-sweet ang PNP sa ganyan, Sweet. Mike. Oo, 3 beses silang susulatan. Pag hindi sila sumagot sa Maryosip naman. saka magdidesisyon ng PNP. Ano nga namang klaseng disiplina yan? Yun ang malupit doon. Oo. Kaya ginigit. Ito nga yung ginit ng Volunteers Against Crime and Corruption, particular kanilang spokesman na si Boy Evangelista, matapos ibunyag ng kanilang grupo yung pamamayag pagdanaman ng istilong tanim droga ng ilang pulis. Sa tingin ng VACC, hindi raw tumatalab sa mga alagad ng batas ang paninigaw o mga banta ni Bato Tama at yun. nagmimistulan itong tigre na walang pangil. Totoo yun, ha? Totoo yung sinabi ng VACC, ha? Hindi, baliwala sa mga pulis yung mumurahin mo. Ako, wala. Sasabihin mo, wala yun. Oo. Pagtalikod ni Hepe, pagtalikod ng General, pagtalikod ni Chief Superintendent, o kung sino man yun, Baka nakatawa lang yan. Ano ka mo? Nakatawa lang yan. Nakatawa lang yan, tapos babalik na naman yan sa ginagawa nilang kalokohan. Yun ang matindi Ganyan ron. yung mga yan. Ayon dito kay Evangelista, dapat Kay Tiger. kumilos na rin ang NAPOLCOM at liderato ng PNP dahil sang katutak pa rin ang reklamo sa mga pulis sa usapin ng war on drugs. Subalit walang napapaulat na mayroon ng matinding naparusahan. Binigang din ng BACC na mandato ng PNP na proteksyonan ng mga sibilyan at hindi gawing biktima ng kalokohan. Una na rin pinanawagan ng grupo na suspendihing muli ang drug war at sa halip tutukang muli ang paglilinis sa hanay ng PNP sa ikalawang pagkakataon sa ilalim ng Duterte administration. Pero nauna lang sinabi ni PNP Chief Bato na hindi porket nagsasagawa na sila o nagsagawa na ng internal cleansing, hindi raw ito garansya na wala ng pulis ang gagawa ng kalokohan. Alam mo, Glenn Wego, sa Campo Crame, kung nasa EDSA ka, yung gate, anong gate number ba yun? 1 or 2? Sa 2. Sa yung gate ng Crame, di ba? May malaking electronic billboard doon, nakalagay internal cleansing. Internal cleansing. Tama Parang naman, talaga kakita ko yan. sinisigawan ka ng mga salitang internal cleansing. Nasaan yun? Hindi ko alam. Andoy, hanapin mo dyan sa ilalim ng mesa. Nakalagay dyan, internal cleansing. Buset. Yan, nandiyan ba? Hirap buhay na to. Yan ba? Yan ang matindi. Disiplina ng mga pulis. Oo. Tingnan natin kung malilinis pa talaga ito ng PNP ang Tsaka kanilang hanay. Glenn Wego, hindi disiplina ng mga pulis patungkol lang doon sa kampanya laban sa illegal na droga. Oo. Yung nga, sinasabi ko matagal na, puro tayo illegal na droga, puro tayo droga. Meron pa rin illegal na, ang dami pa rin, Jesus Mario Josep, doon na sa may kanto namin Oo. sa Santana lang, doon sa may Plaza Hugo. Oo. Ang lapit-lapit nun sa Station 6. Oo. Illegal na sugal. Ang Nako. dami niyan.
mas talamak yata yan kaysa sa droga pa. Oo, Yung mga orbit na mga mobile patrol pag hating gabi. Naku po. Yung mga orbit, yung mga ikot-ikot, mga Oo. para, tapos yung kamay nakasahod. Naku, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Kaya wala. Wala, mapapakamot na naman sa ulo si Bato. Yung pambantang ulo, mapapakamot na naman. Kaya Hindi naman hindi. baka nga kaya napanot yan, kakakamot eh. So ito, hamon nila Ay, kay naku PCC, na. ha? Ha? Hamon nila kay PNP Chief Bato. Nasaan na raw yung kamay na bakal mo? Nasaan yung pagiging bato? Ganun. Ang ito po, Yan. Yan, huwag ng GMA Super Radio DCWB. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Good morning! Saksi sa Double B! Ito ang sama-sama nating magiging saksi sa Double B! Papalapit na po ng papalapit ng pasukan ng mga bata. Ayan. Mayo agis na bukas pa kalaba, Hunyo na. At buti na lang sabi ni Mang Tani, resident meteorologist ng GMA Network Incorporated, ekspertong totoo. Mga pagahuling buwan ng Mayo, mag-uulan na po mga kapuso. 7 minuto makalipas sa ika-6 ng umaga. Ito ang sama-sama nating magiging saksi sa DCWB. Sa utos lamang galing sa eskwela, diretso na ng bahay, wala naman akong aabutan. Yung mga militanteng estudyante maglulunsad daw, magdedeklara daw ng pambansang pagkilos ngayong araw na ito para sa libreng napansin ko ba yung mga militante, Andoy? Lahat gusto libre Gusto nila libre yung pabahay. Gusto nila libre yung trabaho. Gusto nila libre yung matrikula. Gusto nila lahat libre. Saan kukunin na ba? Ha? Mario, nagbabayad ba ng tax sa mga iyan? 7 minuto makalipas sa kanan ng mga Alanggatos. Pasok! Idineklara ngayong araw ng grupong Rise for Education Alliance ang pambansang pagkilos para sa libreng tuition sa kolehiyo. Ayon sa grupo, hindi makatarungan ang implementing rules and regulation ng free tuition policy ng Commission on Higher Education. Masyado anilang selective o pili ang mga estudyante na makikinabang sa libreng tuition dahil sa pamantayan na itinakda ng CHED sa ilalim ng IRR ng libreng tuition. Tanging ang mga estudyanteng naka-enroll sa Student Financial Assistance Program o STUPAPS ang pangunahing prioridad sa libreng tuition. Hindi naman kasama sa programa ang mga bagong estudyante o mga bagong enrollees dahil kailangan pantignan kung may matitira sa inilaang pondo para sa libreng tuition. Nangangahulugan lang na kapag hindi sakop ng programa ang estudyante na naka-enroll sa state universities and colleges ay kailangan pa rin niyang magbayad ng tuition. Taliwas niya ito sa naunang isinulong ng Pangulong Rodrigo Duterte na libre dapat ang pag-aaral sa mga pamantasan at kolehiyo na pinapatakbo ng gobyerno. Para sa taong 2017, aabot kasi sa 8 bilyong piso ang inilaan ng gobyerno para sa programa na mapupunta sa 114 na mga state universities and colleges sa buong Pilipinas. Ito ang gagamiting pondo ng gobyerno para takpan ang mawawalang kita ng mga eskwelahan dahil sa libreng tuition na ipagkakaloob sa mga estudyante. Samantala, kasunod ng pagdedeklara ng National Day of Protest ng mga estudyante, kabilang sa kanilang magiging aktibidad ngayong araw, ang pagsugod sa tanggapan ng CHED. Ayon ka po sa datos ng GMA Super Radio DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Kung nakikita, ako ang nagsisisi, ako ang laging magkasama. Tungkol po dito sa nalalamyaan daw ang Volunteers Against Crime and Corruption sa mga pagparusa po ni Director General Bato de la Rosa sa mga tiwaling pulis, sa mga ogag na mga pulis, mga kapuso. Sabi ni Voltes, aga mo pare ko magandang umaga sa'yo. Sabi niya dami ng iligal na droga, dami pang iligal na goga. Naman ng... Naloko na! Nasasaktan ang damdamin, ako'y walang kalayaan. Sa utos lamang. Ay, tuloy-tuloy lang po ang agos sa mga balita, mga kapuso. Araw po ngayon ng Miyerkules, araw ng pagsimba ng mga boto dyan sa Biren, sa Baklaran. Malaman natin, yan yung pinagmamalaki ng mga pamahalaan, ng mga nasa gobyerno. MMDA, PNP, kung sino-sino, pamahalaang lokal ng Pasay, Parañaque, nagsama pa yung mga mayor dyan. Yung paglinis mo dyan sa kalsada, sa tapat ng simbahan ng Baklaran. Malaman natin. Kapag nananagpira
Standby, Mount de la Cruz. Ang oras po natin, 11 minuto makalipas sa ikalim ng mag-alas 6:11 na po. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Good morning! Good morning! Ito ang saksi sa Double B. Ito ang sama-sama nating pagiging. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. 15 kalating minuto makalipas sa ikalim ng umaga. Ngayon pong Agis ng Mayo, ikasampung araw ng Mayo, taon 2017 mga kapuso. Araw po ng Miyerkules, pag ganito po, daksa po mga tao sa Baclaran. Ito na, si Mount de la Cruz, nandun lang kaya aga-aga, tinitignan niya ang sitwasyon doon. Di ba, lilinis yun lilinis eh. Talagang nagtayo pa yata ng ngayon ang tamaan tawag doon, outpost, command post ng MMDA doon mga kapuso. Doon sa may simbahan na Baclaran. Mga nakailang araw din lalo na nung may ASEAN at pagkatapos ng ASEAN Summit, nalinis ka at nanatiling malinis. Wala na yung mga illegal na mga parada, wala na yung mga vendor, wala na yung mga, ayan o. Good morning! 2 araw na lang, pista na sa inyo dyan sa Santana. Hoy! Sa Biyernes na ang pista ninyo. Ina na mapagkampon, Our Lady of the Abandon. Happy Fiesta, Santa Ana. 16 at kalating minuto makalipas sa ikalim ng umaga. Baclaran, Miyerkules, Mount de la Cruz. Pasok! Simbang Baclaran, Mike, araw Yes. ng Miyerkules. Yes. Ito, inaasahan natin maraming mananampalataya ang pupunta dito sa Redemptorist Church. Yes. Pero sa ngayon, Mike, marami nagsisimba at yung mga sasakyan, gaya ng nakaraan ito, apaw na naman sa sasakyan at hindi kasya to sa parking lot ng Redemptorist Church. Pero legal yan. Sa loob yan ng compound ng Baclaran Church. Ang problema, Mike, yung nakapila, papasok sa simbahan, abot na dito sa Rojas Boulevard. Nakaka-apekto sa daloy dahil tirik na, dahil puno na. Ganun ba yan? Puno na, oo. Wala Nakatutok sila rin. Wala ba babando dyan na pinadidiretso na lang yung sasakyan at sabihan sila, wala na parking dito. Wala eh. Ha? Mike, ang dami. Hindi ko lang alam kung paalisin lang. Pero yung kabila, alam mo yung Redemptorist Road, Mike, pwede kang sumalubong dyan eh. Pero mapapansin mo, may pinadala akong video na yung kalahating lane lamang, yung dalawang lane, papunta ro papasok doon sa area ng Taft Avenue, ay yun lamang walang umu-overtake, walang lumalagpas, lahat sila sumunod sa linya. Papunta ro sa area ng gate ng Redemptorist Church. So malaya, yung mga tutuloy ng Taft Avenue, dito ka sa gawing kaliwa, lagpasan mo yung napakahabang pila na itong mga sasakyan na papasok ng simbahan ng Baclaran. Pero makikita namin sa video na kuha nyo dyan ng cameraman mo. Sino nga ba cameraman mo ngayong umaga? Ay, walang iba kundi si Eddie. Si Eddie. Sinong Eddie yan? Eddie ako. yan ang matindigan. Pero yung sa video nakikita namin, kanina lang, isang kuha. Gumagalaw naman yung masasakyan mula direksyon ng Rojas Boulevard patungong direksyon ng Top Avenue. Ay, Mike, gumagalaw. Nung araw, hindi pwede yan dyan sa Redemptorist Road na yan, Mount de la Cruz. Totoo yan. Kaya lang may gumagalaw, pero meron pa rin ibang mga pasaway na pagdating dito sa may kanto, papalabas na ng Rojas Boulevard, galing sila sa service road, dito sa may Baclaran, nagsasakay pa rin. Yung iba, mga pasaway pero dapat dito, tuloy-tuloy na sila eh. Pero may mga pasaway din, Mike, na mga mananakay, mga commuters. Wala bang traffic enforcer dyan para... Mike, Mike, ako nakikita ko may problema na yung mga commuters na eh. Kasi kung saan sa naglalakad, walang pakialam sa bangketa, sa gitna ng kalye, kung saan sa pumapara, kung saan bumababa. Kaya pa siguro yung mga bus driver, hindi ba kinapitan niya na may ginagawa nila sa EDSA, ginagawa nila sa ilang bahagi. Dinalagyan nila ng rehas. Yung parang chicken wire kung tawagin. Dito wala. Dito yung mga plastic barrier lang. Yung mga tao, wala silang magagawa kundi sa loob lang maglakad.
Ay, dito, Mike. Hindi sila Dito. makakalabas ng bangketa eh. Dito wala rin naman magawa, Mike, eh. Ang gano'n? Wala ding magawa yung MMDA at police. Dahil yung mga tao na mismo, kung saan siya sumasakay at bumababa. At kung saan tumatawid. Meron na silang italap yung gobyerno para doon na orange barrier para doon maglakad yung mga tao. Pero yung iba, lumalabas pa rin. Pero yung iba naman, pinipigil ng mga tauhan ng Metro Manila Development Authority. Pero in fairness, Mike, maayos pa rin, malinis pa rin kahit paano. Kaya lang talaga, may mga pasaway pa rin tayo mga kapapayan na kung saan nanggagaling at naglulusutan. Samantala, Mike, yung bahagi ng Rojas Boulevard, papunta dyan sa Luzon, Maynila, partikular na sa harapan ng US Embassy Seafront. Yung seafront ng US Embassy. Tabi ng Cuneta Astrodome. May garden na itinayo dyan eh. Tinanggal na yung garden at kausap ko kanina yung isang tao ron na City Hall, tatanggalin na ng tuluyan. At ngayon may mga barrier pa ako nakita, concrete barrier doon sa gilid ng Embassy Ski Front. At aalisin na raw yun para madaanan na ng mga motorista. Sa tapat ng DFA, wala nang nagpark doon sa bangketa sa bahagi ng bakod ng Department of Foreign Affairs. Wala nang pinapayagang magpark doon hanggang doon sa area na ng Buendia. Sa maayos, Mike, ang Rojas Boulevard sa mga oras na ito. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA sa Radyo DCW, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Good morning! Good morning! Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Beatles. You'll never know how much I really love you. Oh! You'll never know how much I really care. Secret! Do you want to know? Hindi talaga tayo makamove on dun sa nangyari sa Commission on Disappointments. Secret daw yung botohan nila, ang mga kapuso. Kung ibabaksak ba o hindi, kalaunan tinanggihan din eh. Tinanggihan din ng makapangyarihang Commission on Appointments ang pagtatalaga kay Gina Lopez bilang Secretary ng Department of Environment and Natural Resources. Secret daw. Secret balloting. Maraming makatagkilay at nagtanong, kailan pa nangyari yung secret ang botohan dyan sa Commission on Disappointments? Ayon po sa isang kinatuman o kongresista, sino bang sa computer, bakit nakalagay dito tongresista? Hindi, hoyos Mariosot naman kayo yan. Hindi raw babaguhin yung sistema na yan ng tinatawag na secret. Bakit? Anong tinatawag nila? Anong dahilan nila? Sinabi na ni Senador Lacson sa interview ni Dim Parabelo dito sa Super Radio DCW, Radyo na TV na. Radyo na TV pa. Sabi ni Senador Lacson, dalawang dahilan. Una, si Gina Lopez, simpatya sa kanya yung NPA. Ayaw nilang malaman ng NPA kung sino mga bumoto para hindi makumpirma si Gina Lopez. Pangalawang dahilan, baka raw malaman ng ABS-CBN kung ano mga naging boto nila. Yung mga Lopez ang may-ari ng ABS-CBN, baka daw balikan sila, tirahin sila ng tirahin ng mga taga-ABS-CBN. Mariosep naman laking insulto. Insulto. Ang oras po natin mga kapusoy, alas 6:23. Weng Salvacion, pasok! Nanindigan, Mike, ni Isabela Congressman Rodito Albano na dapat manatili ang sistema ng secret voting sa mga komite ng Commission on Appointments. Ito sa kabila ng kalituhan sa naging botohan sa mga miyembro ng CA sa nominasyon ni dating Environment Secretary Gina Lopez. Ayon sa Majority Leader ng CA na si Albano, isinulong niya na maging sekreto ang botohan sa bawat sumasalang sa mga komite ng komisyon para makaiwas sila sa pressure at impluensya. Mahirap din umano kung bukas ang botohan dahil baka mauwi ito sa grandstanding ng ilang politiko na gustong sumakay sa sentimiento ng publiko na makakaapekto sa desisyon ng mga ito. Sabi nga Mike ni Albano, alam mo naman ng ilang congressman pag may camera. Hilinaw din ni Albano na itinakda ng CA ang 3-strike policy sa mga sumasalang ditong opisyal para hindi na maulit ang dati na napapaglaruan ng ehekutibo ang mandato ng komisyon. Sa 3-strike policy, rejected ng isang opisyal kapag 3 ulit na itong na-bypass ng CA. Ayon sa kongresista, ang bypass ay may tuturing na polite no na nagsasabi sa Pangulo na huwag nang ipilit ang reappointment ng na-bypass na opisyal para hindi na raw sila magkahiyaan pa.
Ang inyong kapuso, Rowena Salvacion ng GMA, Super Radio DZWB, walang kinikilingan, walang pinuprotektahan. Ang sama-sama nating pagiging ito, ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Ay! Commission on Disappointments! Sikreto na raw yung kanilang pagboto kung pag meron silang kukumpirmahin o hindi kukumpirmahin na miyembro ng gabinete. Kasama na pa yung mga general, alam niyo ba yun? Yung mga general, dumadaan yan sa Commission on Appointments. Araw-araw, ganyan yan eh. Tinatanong sila eh, General, totoo ba ang may kabit ka doon sa Corinthian Gardens? Ano ka mo? General, sino nakatira doon sa bahay mo sa Ayala, Alabang? Naloko na! General! Meron ka ng farm! Oo, doon sa may Batangas! Paano ka nagkaroon ng ganaon? O yan, ganyan, Commission on Disappointments, mga kapuso. Showbiz! Saksi! Mali! Showbiz saksi to niya pumasok. Good morning! Ito ang saksi sa Double B. Sa kasalukuyan, narito po ang mga miyembro ng Commission on Disappointments, mga kapuso. Sino? Sino sa kanila ang ano? Sino ang ano? Wala sa inisahan natin, Andoy. Hello. Good morning. Ayan, dalawang grupo yan sa Commission on Disappointments, mga kapuso Meron pong grupo ng mga kongresista, pinagsanib yan at merong grupo ng mga senador. Nung makalawa, may mga nag-text dito, grupo raw ng mga kongresista at grupo ng mga senatong. Huwag naman kayo ganyan, mga kapuso. Hindi sila ganyan. Hindi lahat. Karamihan. Hindi lahat, period. Ito ang sama-sama nating pagiging ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Wala pa. Sandali lang po, mga kapuso. Hindi pa nag-iinit yung diesel namin dito, bebra. Ito na, mga kapuso. Bago ng printer ngayon gumag. Ano ba yan? Narito po ang mga bumubuo ng Commission on Disappointments 2017, mga kapuso naming minamahal. Sa loob po lamang ng ilang saglit, mga kapuso, mga pangalan ng mga kongresista at senador na bumubuo ng Commission on Disappointments. Good morning! Ito ang saksi sa Double B. Ang ating oras, humaharipas. Alas 6:27 at 30 segundos. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. This is a democracy. And lagi money talks. We need to correct that. You know, the president did say last night that when he said lobby, it's not necessarily money. It's a he corrected himself. He said that when he said lobby, people automatically assumed that there was an exchange of money. But he said basically that lobby is a legal thing that you can actually exercise in order to persuade one's particular position. Uso na naman ang sakit ngayong tag-init. Kung mayroon ka nitong mga sumusunod, naku, sunburn na yan. Relax, ligo lang ang katapat niyan. At kung may blister, takpan ito at kumonsulta lang sa doktor. Kung mayroon ka naman ito, mayroon kang heat cramps. Pero kalma lang, konting masahe at tubig lang ang kailangan dahil hindi dapat magpanik ngayong tag-init. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.
para mapangalagaan ang inyong bahay habang nagbabakasyon kayo sa ibang lugar. Tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at nakasara ang mga bintana. Ibilin sa mga pagkakatiwalaan ng inyong bahay. Kung maaari, maglagay ng CCTV o burglar alarm. Huwag mag-iwan ng note sa gate o pinto na nagsasabing nagbakasyon kayo at walang naiwang tao sa bahay. Huwag mag-iwan ng furniture o appliances sa labas ng bahay. Ingat bahay tips para sa mga magbabakasyon. Atid sa inyo ng Double B sa News TV. Ka na ba sa tag-init? Bago mag-road trip, siguraduhin nasa kondisyon ang iyong sasakyan. Dapat may sapat itong tubig, gasolina at langis. Maayos ang brake. Tama ang hangin sa mga gulong. Siguraduhin kumpleto ang toolbox. At huwag na huwag magmaneho ng inaantok o nakainom. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Double B sa News TV. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Good morning! Ito ang Saksi sa Double B. Ito ang sama-sama nating pagiging. Ito ang sama-sama nating pagiging Saksi sa Double B. Nakikinig sa Novato, California, Mr. Paul Alamilio. Suke. Good morning dito sa Pilipinas. Good afternoon o good evening sa California. Alas 6:36 ng umaga dito sa Pilipinas, mga kapuso, ang Mayo Agis, 2 araw bago ang banal na kapistahan dyan sa amin sa may Santana, sa may lungsod ng Maynila. Ng umaga po, narito po ang mga bumubuo ng Commission on Disappointments 2017. Ano ka mo? Naloko na. Secret balloting ang gusto nila, mga kapuso. Ayaw nilang malaman kung sino ang pumaboboto pabor sa pagtatalaga o sa pagkumpirma. Inumpisahan nila kay Gina Lopez eh. Kay Simato, ganun din ba? Siyempre si Simato, tulad ng, yun ang proseso eh. Dadaan yan sa makapangyarihang Commission on Disappointments. Mga miyembro, mga kapuso, Chairman Pimentel Aquilino Coco III, Vice Chairman pala? Vice Chairman pala? Zamora Ronaldo, Majority Floor Leader Albano Rodolfo, Assistant Majority Floor Leader Soto Vicente, Assistant Majority Floor Leader Tolentino Abraham Bambol, Minority Floor Leader Pangilinan Francis Kiko. Noted. Ano ka mo?
Papasok mo na doon. Bakit merong noted dito? Tapos na yon. Wala na, kasaysayan na yon. Busit kayo ah. Assistant Minority Floor Leader, Cortuna Julieta. Baka bukas makalaman yan. Ayaw nyo na makilala kung sino mga bumubuo ng Commissioner of Appointments. Baka tirahin daw kayo ng NPA. Baka balatan daw kayo ng ABS-CBN, mga kapuso eh. Pag tinanong, sino ba mga miyembro ng Commission on Disappointments? Secret. Baka tirahin kami ng MPA. Baka birahin kami ng birhen ng ABS-CBN. Kasi linaglag namin si Gina Lopez. Mariosip namang pangatliran niya, no? Ito pa yung ibang mga miyembro ng Commission on Disappointments. Treñas Jerry, Assistant Minority Floor Leader. Almario Joel Mayo. Ito mga miyembro. Aquino Paulo Benigno. Bam the Fourth. Cayetano Alan Peter Compañero. Drilon Franklin. Ejercito Joseph Victor. Florendo Antonio Jr. tinanggal kamakailan ni Speaker Alvarez na nag-away yung mga syota nila. Diba? Ito naman yung nag-away yung mga girlfriend nila eh. Mga kapuso, ngayon pati yung Tadeco, yan, dinidinig na sa kamera. Laki nun! Gatchalian West. Honasan Gregorio II B. Lacson Panpilo. Legarda Loren. Loyola, Roy, Ocampo, Rosenda, Ann, Pacquiao, Emmanuel, Manny, D, Ramirez, Sato, Josephine, Hilar, Recto, Ralph, G, Salimbangon, Ben-Hur, L, Zubiri, Juan Miguel, F. JM, okay na okay, JM. Programa natin, ha? Birthday mo, ha? Birthday mo, JM. Pinapaalala ko lang sa'yo, birthday mo. Lasap nyo ba yung birthday ni JM? Lasap nyo? Ayan, ha? Natanong ko lang ngayon, mga bata. Samantala, mga kapuso, ang oras po natin ay alas 6:40. 20 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Itong bagong talaga, haharap ito, kailangan, dadaan ito sa department, sa Commission on Disappointments. Bagong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources, DENR, Roy Simato, mga kapuso. Dating general, dating embahador, Nim Parabelo, pasok! Hindi pa man sumasalang sa confirmation hearing ng Commissioner Appointment si bago Environment Secretary Roy Simato. Approve na ito sa mga senador na kasapi ng komisyon. Nakapatay tayo dyan. Hindi kagaya ng sinundan niya na si dating Secretary Gina Lopez na nalisa muna ng husto bago na-reject. Si Gina Lopez, hindi pa sumasalang sa Commission on Disappointments, binabanata na ng ilang senador. Ito naman si Simato, ka-anunsyo lang, hindi pa umaharap sa Commission on Appointments, okay na siya sa ilan sa mga senador. Patay na yan, delikado yan, bantayan natin yan. Nimpa, bakit gusto nila kay Simato, ayaw nila kay Gina Lopez? Yan. Sige. Kung karapat na sila yan. In fairness, yun ang proseso eh. Okay, sige, Nimpa. Mike, ang sabi ni Senate Majority Leader Tito Soto, malamang mabilis na makumpirma si Simato ng komisyon dahil maganda ang track record. Bagaman aniya, kailangan pa rin maghanda ni Simato sa lahat ng itatanong ng mga members ng komisyon kahit trivial o maliit na bagay. Hangad naman daw ni Senator J.V. Ejercito ang tagumpay ni Simato na kanyang hinimok na huwag magpa-intimidate sa mga higanteng mining companies. Ang hamon aniya kay Simato, sundan yung mga reformang pinasimula ni Lopez sa DNR. Sino sabi nun? Si Senator J.B. Hinamon niya si Simato na ituloy yung mga inumpisahan ni Gina Lopez. Yung gano'n ba yun? Yes, Mike. Si Ejercito ay sumuporta naman kay Lopez. May reaction tayo dyan, Nimpa. Subukan niya. Subukan niya. Yung magaganda. Subukan mong ituloy yung mga inumpisahan ni Gina Lopez. Subukan mo lang, tinan mo mangyayari sa'yo. Ganun ba? Ganun lang yun, Nimpa. Malinaw na malinaw. Simple lang eh. Bakit kinukumplika pa natin eh? Go ahead, Nimpa. Yes, right. All praises naman kaagad sina Senator Ping Lacson at Senator Bingo Nasan kay Simato na kanilang kapwa PM Mayor at personal na kakilala. Sabi ni Lacson, competent at higit pa sa kwalipikado sa pwesto si Simato na subok na raw ang husay batay sa track record ng maging Chief of Staff ng Armed Forces
of the Philippines at naging ambassador sa Middle East. Wala ring duda si Hunasan sa kakayanan ni Simato na gampanan ang mga katungkulan sa DNR kaya approve siya rito. Si Simato ay Mike hindi naman bagito sa Commission on Appointments. Dumaan na siya rito nung siya'y ma-appoint na Chief of Staff ng AFP. Ang iyong kapuso, Nin para Jenny Super Radio, DZWB, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Good morning! Ito ang saksi sa Double B. Ito ang sama-sama nating pagiging. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Super Radio. Politika, mga kapuso, walang pangmatagalan o permanenteng kaibigan. Walang pangmatagalan o permanenteng kaaway. Pangmatagalan, panghabang buhay lamang na interes, mga kapuso. Inglesin natin sa kapakanan ng mga katulad ni Andoy Eusebio ng mga Inglesero. Ano at mga Inglesero dyan, good morning to you all. Politics, no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests. Only permanent interests. Good morning! Good morning! Good morning! Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Sa loob po lamang ng ilang saglit, may balita po tayo mula sa Malacanang. May lumulutang-lutang ngayon yung pagka-absuelto po kay Janet Lim Napoles. Ang kapalit niyan, magiging stake. Nilulutang-lutang na rin ng mga abogado niya sabi ng isang abogado ni Janet Lim Napoles, si ma'am, yung kliyente namin, bukas po maging state witness. Ibubulgar niya lahat yung alam niya. Isisiwalat niya lahat yung alam niya. Ituturo niya kung sino ang mga sangkot sa pork barrel scam, sa mga peking NGO, sa daang-daang milyong piso, bilyones pa yata na pera ng taong bayan na yinari at tinira ng mga politiko, ng mga taong gobyerno. Kapalit ng oras natin ay alas 6:45, mga kapuso, 15 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B. This is a democracy. And love money talks. We need to correct that. You know, the president did say last night that when he said lobby, it's not necessarily money. It's a he corrected himself. He said that when he said lobby, people automatically assumed that there was an exchange of money. But he said basically that lobby is a legal thing that you can actually exercise in order to persuade one's particular position. Good ba ang summer nyo? Kung hindi lang yun ang nararamdaman ng iyong kasama, dalhin siya sa malamig na lugar at painumin ng tubig. Pero kung nahihilo o nagsusuka, kumonsulta na sa doktor. At kung mga ito naman ang kanyang nararamdaman, ilipat siya sa malamig na lugar. Paypayan, luwagan ng damit, at kung maaari, paliguan para mabawasan ang init ng katawan. Mas mabuti ring dalhin siya sa ospital dahil maaaring nakamamatay ito. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. sa programa Saksi sa Double B. Good morning! Good morning! Ito ang sama-sama nating pagiging. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Ang oras po natin, mga kapuso, ay 9 na minuto na lang bago paglaseto. Nilulutang-lutang na po na maging, na maging tinatawag na state witness si Janet Lim Napoles matapos siyang i-absuelto ng Court of Appeals doon sa isa sa mga kaso niya. Yung kaso na unang
Excuse me po, yung kaso na unang-unang naging sanhi ng kanyang pagkakakulong. Mga kapuso, yung serious illegal detention. Ayan, kay Ben Hurluy, mga kapuso, yung kanyang pisa na tauhan na inireklamo siya ng serious illegal detention. Ito ngayon, mga kapuso, gawin daw state witness. Handa raw maging state witness si Napoles. Benji Liwanag, pasok! Nabulaanan ng Malacanang ang ulat na gagawin naman ng state witness si Port Barrel Scam Queen Janet Lim Napoles naman sa mga dating opisyal na nakinabang sa Priority Development Assistance Plan o PDAP. Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, hindi na pag-uusapan sa pulong sa Malacanang ang lumulutang na ulat. Ang tanging natatanggap lamang nilang payag mula sa Office of the Solicitor General ay walang matibay na ebidensya kay Napoles sa naibasurang kaso nito sa korte. Wala rin anyang nababanggit si Pangulong Rodrigo Duterte hinggil kay Napoles. Hindi nila alam kung saan ang gagaling ang tungkol sa ulat ng state witness. Si Napoles ay pinawalang sala ng Court of Appeals sa kasong serious illegal detention. Ang inyong kapuso, Benji Liwanag, GMA, Super Radio, DZWB. Walang kinikilingan, walang Ang pinoprotektahan. oras po natin umuusad, alas 7:52 at 20 segundos, 7 kalating minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Meron pong 7 miyembro ng Abu Sayyaf, mga bandido. Doon po sa Mesulu, sumuko sa mga otoridad. Buti buhay pa sila. Sumuko. Pwede pala sumuko yung Abu Sayyaf. Hindi pala lahat ng Abu Sayyaf Baka manlaban. tinitira. Baka sumuko, baka manlaban. Baka manlaban yan, baka subukan niyan tumakas. Yan, Baka bukas makalaban tulad nung nangyari doon sa nahuli sa Bohol. Nanlaban Nanlaban. Mike. Hindi. Jerbs daw Tapos Hindi ba nagpaalam? Doon sa nagtangkang ililipat tumakbo, siya ng tapos pita ng hating gabi. Madilim na madilim. Sabi, Nanlaban. sandali lang po, dudumi ako. Tapos sinubukan Butas to, tumakas. Saan tinamaan? Pagitan ng dalawang mata. Ganon. Ganon, ha? Ano? Diyos na inyo, buhay pa yung 7 na yan? Na Abu Sayyaf? Pasok! Buhay pa! Buhay pa? Oo. Ang swerte So nila. far, doon sa mga nauna bukod kasi dito may mga nauna pang mahigit 20 na sumuko. Ganon. Awayan Diyos, buhay pa naman sila. Sumuko sa militar ang 7 mga miyembro ng Abu Sayyaf Group. 5 sa mga ito ay mga tauhan at tagasunod umano ng napatay na ASG sub-leader na si Al-Habsi Misaya. Sinabi ni Joint Task Force Sulu Commander Brigadier General Resperilito Sobihana, kusang loob na sumuko ang 7 bandido sa sitio Kanjawali, Barangay Tando, Bato, Luok, Sulu, Kamakalawa. Nakilala ang 5 sa mga tagasunod ni Misaya na sina Aminula Sakili, Sahirijan Sakili, Hayden Sahidul, Satar Sabjal at Orik Samsuraji. Habang ang 2 iba pa ay mga tauhan ni ASG sub-leader Tomas Idjas na nakilalang sina Principal Abdan at Ano Asaraji. Isinuko rin ng 7 ang gamit nilang matataas na kalibre ng baril, kabilang ng isang M14 at M16 rifles, Garand rifles, isang caliber 45 at isang caliber 38 at mga bala. Hinikayat naman ni Subihana ang iba pang mga miyembro ng mga bandido na tularan ang ginawa ng mga kasamahan dahil pasasaan ba at mahahabol rin sila ng mga otoridad. Ang inyong kapuso, Tuesday Sagon News ng GMA Super Radio, DZWB, walang sinikilingan, walang pinaprotektahan. Ang sama-sama nating pagiging ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Sa loob po lamang ng ilang saglit, mapapakinggan at mapapanood na po ang Super Balita sa umaga. Nationwide. Worldwide, netwide, radyo na. TV pa. Oras, 5 minuto na lang bago mag-alas 7 ng umaga.